Pilipinas, Arkipelago. Isang bansang taglay ang iba't ibang uri ng yaman. Yamang tubig, yamang mineral, at yamang lupa. Dito pumapasok ang agrikultura. Laging traffic, tapos minsan nalilate kami sa school. Agrikultura ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. Pangisda, pagmimina, pangangaso, at pagsasaka. Ang Pilipinas ay isa sa mga agrikultural na bansang lubos na umaasa sa mga tulong na may bibigay ng mga lupang sakahan. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang malaking kapatagan ng mga lupang sakahan. Ano na lang ang kahihinatnan ng bansang Pilipinas kung ang mga lupang sakahan na ito'y tuluyan ng maglalaho? Masyado lang polluted, tsaka crowded na yung Imus. Anong mga problema ang patuloy na kahaharapin ng bansang Pilipinas sa pagkaubos ng mga lupang sakahan? Paano ang mga magsasaka? Paano ang mga angkatan ng bigas? Paano ang kakainin ng bawat pamilyang Pilipino kung ang lupang sakahan ay patuloy na tatabunan at tatayuan ng mga establishmento? Pinaba yung kalsada, wala na matakbo yung tubig eh. Sino nga ba talaga ang nagkakabenepisyo? Mamamayan o taong gobyerno? Ayun, sigurado yun kasi ang Imus yun, syudad na. Income ng Imus na. Narito kami sa makasaysayang bayan ng Cavite na ngayon ay isa ng ganap na lungsod. Narito kami upang alamin at siyasatin ang mga naging epekto ng pagdami ng mga subdivision dito sa lungsod ng Imus. Ano ang mga naging epekto nito sa mga mamamayan, sa kapaligiran at higit sa lahat sa ekonomiya ng Imus Cavite? Ano nga ba ang masasama at mabubuting maidudulot nito? At ano ang mga solusyon upang maibsan ang masamang naidulot nito sa lungsod ng Imus Cavite? At ito ang From Palay to Bahay! Ang Imus ay isa sa pinakamakasaysayang bayan ng Cavite. 18 kilometro ang distansya nito mula sa Metro Manila. Ito ang kinikilalang kabisera ng Cavite at ang banking center ng nasabing probinsya. Ito ay dahil sa napakaraming institusyong pampinansyal at sa magandang banking infrastructure na ipinakita ng bayan, na ngayon ay isa ng ganap na lungsod. Isa ang lungsod na ito na makapagbibigay sa atin ng mga impormasyon sa epekto ng pagiging industrialisado at komersyalisado ng isang lugar. Isang probinsyang umunlad dahil sa paglago ng mga subdivision. Ang Imus Cavite ay may lawak na 97.01 square kilometers at tinatayang sa lawak na ito ay may 1,475 ang hektarya ng lupang sakahan. Ito ay may 77 barangay sa kasalukuyan. Tinatayang noong 1,975, ang populasyon dito ay 177,408. Taong 2000, dumami at naging 195,482. Makalipas lamang ang 7 taon, lumobo ulit ang populasyon sa 253,158. At noong taong 2010 ay 301,624 na ang populasyon dito. Makikita ang mabilisang paglobo ng populasyon sa Imus Cavite. At isa sa mga nakikitang dahilan dito ay ang paglobo at pagrami rin ng mga subdivision at housing projects ng pamahalaan. Noong 1993, ang Imus ay mayroong 1,369 commercial establishments, 200 manufacturing establishments, at 41 financial institutions. Ngunit makalipas lamang ang 10 taon, ito'y mayroon ng 6,636 licensed business establishments,
4,376 commercial establishments, 300 manufacturing establishments, at 190 financial institutions. Naging popular ang Imus Cavite sa mga investors, hindi lamang ng iba't ibang manufacturing companies, kundi pati mga real estate companies o subdivision companies. Isang halimbawa na lamang dito ay ang 200 hektaryang lupa na pagmamay-ari ng Pilipino at mga dayuhan na Informal Industrial Houses Estate Company na nasa General Emilio Aguinaldo Highway sa Imus. Nagsimula ang pag-usbong ng mga subdivision dito noong pumasok ang taong 2000. Kinakitaan ng maraming kumpanya ng magandang potensyal ang mapakalawak na lupaing sakahang ng Imus Cavite upang tayuan ng mga subdivision. Pinaniniwalaan din kasi na ang lupa sa Cavite ay may tinatawag na adobe sa ilalim. Sinasabing ang lupa dito ay hindi madaling karamdaman o yayanigin ng malakas na lindol at hindi bahain, kung kaya't isa ito sa mga naging batayan ng malalaking kumpanya na magtayo ng naglalakihang subdivision. Naging kaagapay naman ng pamahalaang lokal ang mga kumpanyang ito sa pag-usbong at pagtatayo ng mga subdivision dahil malaking tulong din ang magagawa nito hindi lamang sa pagiging industrialisado ng bayan kundi pati sa mga taong nangangailangan ng lupang matitirhan. Tinatayang noong 2012, mahigit 200 na ang subdivision ang naitayo sa Imus Cavite. Isa lamang itong Pacific Foods sa napakaraming subdivisions dito sa Imus Cavite. Maganda, malinis, at sumasalamin sa magandang ekonomiya ng Cavite. Ngunit ano nga ba ang masasamang epekto ng pagsulpot ng napakaraming subdivision dito sa Imus Cavite? Nakatulong man ito sa pag-unlad at pagiging komersyal at industrialisado ng dati bayan na ngayon isang ganap ng lungsod at nakakitaan man ng ganda, linis at malaking tulong sa mga nangangailangan, ang mga pabahay at malaking bilang ng mga subdibisyon, hindi pa rin natin maiaalis ang mga masasamang epekto nitong naidulot sa taong bayan. Umunlad man ang ekonomiya, di hamak na mas marami ang naging epekto nito sa kapaligiran at mga suliraning pambayan. Baha, trapiko, mga sakit. Dumako naman tayo sa kabilang mukha ng pagiging industrialisado ng bayang ito. Ano-ano nga ba ang mga naging masamang epekto nito sa mamamayan, sa kapaligiran, at sa isyong panlunsod? Ito ay isa sa mga lupang nananatiling hindi pa nahihipo ng urbanisasyon. Maraming tao, masikip, mainit, delikado. Mga sasakyan. Sa pagdami ng tao, tumarami rin ang mga sasakyan. Mas tumitindi ang traffic, mas nagiging mausok, mas lalong umiingay, at higit sa lahat, magulo. Noong nakaraang August 8 lamang, umapaw ang mga kanal sa Imus. Hindi madaan ng mga kalsada sa lungsod. Abot baywang na baha ang sumalanta at daang-daang residente ang naapektuhan. Marahil ang pagsulpot ng mga subdibisyon ay isa sa mga naging salik ng mabilis na pagbaha sa Imus. Ang magtanim ika nga ay hindi biro. Ngunit sa mabilisang urbanisasyong nagaganap sa Imus, may lupa pa nga bang pagtataniman? Paano na ang mga kapatid nating magsasaka? Paunti ng paunti ang mga lupang kanilang pinagsasakahan. Malaki ang posibilidad na mawalan sila ng pagkukunan ng hanap buhay.
kung sakaling lamunin na rin ng mga naglalakihan at nagsusulputang mga subdibisyon ang mga lupang kanilang pinagbubungkalan, may matitira pa ba para sa kanila? Hindi natin maiaalis sa isang umuunlad na bansa, bayan o lugar ang kaakibat nitong masasamang epekto o ang mga nagiging bunga ng pagiging industrialisado. At ang Imus Cavite ay kinakitaan ng mga pagbabago simula noong lumobo at patuloy na dumadami ang mga subdibisyon. Naubos ang mga lupang sakahan, naubos ang mga palay. Kahit saan ka man mapadpad, halos sa bawat kanto ay may subdibisyong bungbungad. Narito po kami ngayon sa City Hall ng Imus Cavite upang humingi ng karagdagang impormasyon sa kasalukuyang City Civil Engineer sa Lesayon. Okay, good afternoon po, Salve. Ma'am Salve. Salve, sige. So, ang first question po namin is about ano po yung mga naging developments ng Cavite mula nung term niyo po dito bilang city engineer? Mga 2 years pa lang ako dito kasi nag-start noong 2010 kay Mayor Homer Sakilayan. Sa naging development dito parang continuous lang ba? Kung ano yung ginagawa noon kasi dito naman kung ano yung mga request ng mga barangays. We have 97 barangays in Imus. Pero ang pinakamagandang nagawa dito ay yung sa water system, yung pumasok ang Maynila para ma-improve yung ating water system. At saka siyempre, yung mga dating basta yung mga request ng mga barangays, yun ang mga ginagawa natin. Next po, regarding naman po dun sa pagtatayo ng subdivisions, ano po yung nagiging basihan para payagan yung mga subdivision and real estate companies na magtayo dito sa Imus? Siyempre yung mga, depende sa application ng mga developer. Siyempre kung halimbawa maganda yung kanilang programa o kaya maganda yung sinasubmit nila na plano o kung affordable ba yung price na pwedeng makatulong sa mga residente ng Imus, ina-approve nila, dadaan muna sa Sangguniang Bayan bago ipasok sa planning division. Pwede na siguro. Last na lang po, ano po yung nakikitang solusyon ng pamahalaan ng Imus? Tapos, dun po sa mga problema, like yung pagbaha, pagbaha na sa subdivision. sa mga subdivision. Actually, yung sa subdivision, meron tayo kasing association dito ng subdivision. Buong subdivision, lahat ng presidente ng subdivision, nagkakaroon sila ng pagkakaisa ngayon para meron silang access na kung ano magiging problema nila makarating dito sa ating City Hall. So, ang nangyayari doon, kung ano yung priority ng mga problema ng isang subdivision, yung pinapaabot sa isang asosasyon ng buong subdivision yun. Tinatawag. Ano bang subdivision? PHI, no? Yung PHI, yun yung samahan ng mga asosasyon ng buong subdivision ng Imus. Lahat ng problema, kung ano ng problema, pinapaabot doon para magawa ng solusyon ng ating pamahalaan. Okay naman. Sige po. Thank you. Tunay nga na naging maunlad ang Imus at ang pagdami ng subdivision sa lugar na ito ay isa sa mga naging dahilan ng pagyabong ng lungsod. Kaakibat ng industrialisasyon at urbanisasyon ang kaliwat ka ng mga epekto, mababuti man o masama. Malabo nang maibalik ang mga lupang pagsasakahan, ang mga lupang mayaman sa mineral, mayaman sa kagandahan, mayaman sa buhay.
Napalitan na ito ng semento, natabunan ng konkreto, natabunan ng mga nagagandahang mga subdibisyon. Ang dating taniman ng palay, ngayon ay taniman na ng bahay.